Marami ang nakakaalam patungkol sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Ngunit kakaunti lamang ang nakaalam, tumanggap, at nanampalataya sa ginawang pagligtas. Pagligtas kasi tapos na ng lahat ng mga kasalanan. Naniniwala po ba kayo? Marami ang nakakaalam. In fact, His name was widely known throughout humanity. However, others don't believe, and others are so hesitant to believe, and few of them actually kinilala at talagang tinanggap ang Panginoong Kristo na siya ay naparito upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen. So therefore, tayo lahat ay makasalanan, niligtas lang tayo ng Panginoon. Do you believe that? Kung hindi ka maniniwala, patutunayan niya ng Romans 3:23. Tayong lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Ibig sabihin, walang nakaabot sa standard ng pamumuhay na in-establish ng Panginoon beforehand. Ano ba ang klase ng buhay na in-establish ng Panginoon? Alam nyo, in the Garden of Eden, everything was provided. Health, without sick, without problems, without troubles. Wala yan. No? Pagkain, bababa ka na lang sa bahay mo, pipitas ka na lang. Wala pa kang damit siya nandun, no? Di ba? So, ang tao ngayon kapag walang damit, susceptible o vulnerable sa kasalanan. I mean, karamdaman. Huwag ka maghumar. Kailangan magdamit ka dahil susceptible ka o vulnerable ka sa lamig. Pero dati-dati, wala yun. Walang damit si Adan. So you could just imagine how life and how perfectly created we were by God. Because only broken, the perfection, our perfectness, I should say, if there's some word, sorry for lack of better words or word, kung merong buhay na nais ng Panginoon sa atin, yan yung sinabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 10b, sa second sentence, I have come that they may have life and have it to the full. So that encompasses walang sakit, walang karamdaman, walang gutom, walang problema, walang lahat. Di ba? In fact, ang Panginoon, si Adan at saka ang Diyos ay namamasal sila sa Garden of Eden. And in fact, holding hands pa, like lovers. You see? You would just imagine kung gaano kasaya, kasarap, ang buhay sana natin kung tayo ay inabot ng panahon na iyon. But anyway, hindi pa huli ang lahat. Jesus came to deliver us from perils, to deliver us from the control of sin, and to give us back that kind of life. The gift of God is life eternal through our Lord Jesus Christ. Romans 6:23. Remember that we can only have that kind of life in the Lord Jesus Christ. Magkakaroon lang po tayo ng buhay na katulad noon sa Panginoong Kristo. Now, bakit tayo nagkakasakit? Yes, buhay yan ang ating kasalanan. Kaya tayo ay nagkakasakit. Bakit ang tao namamatay? Dahil sa kasalanan. But, physically, mamamatay tayo. But, inagapan na yan ng Panginoon. Kaya nga, dapat magtiwala tayo sa Panginoon. So, we said straightforward that today, the word and the voice of the Lord will be heard. Amen? Na dapat marinig ang kanyang salita at ang boses ng Panginoon. Today, I will be talking to you about ang mananampalataya kay Kristo. Ano nga ba dapat ang mananampalataya kay Kristo? Are all of us believers in the Lord Jesus Christ? Young and adults alike. Tayo lahat ba ay mananampalataya ng Panginoon sa Kristo? And this is what we are going to talk about today. And I'd like us to hear
the voice of the Word of God today. I'd like to turn your Bibles to the book of Matthew, chapter 16, verses 24 to 26. However, nandito na. So you can just look and read with me silently. But please, if you have Bibles with you, do not leave it in your house. Dalhin po ninyo ang inyong mga Biblia. No? Lagi-lagi. Because meron tayo mga, in the long run, we will have sessions after worship service or before service. We will do that in the near future. Okay. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Magandang balita. Biblia. Verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Ang salitang itakwil parang wala nang silbi yun, di ba? Parang itinakwil mo na dahil wala nang silbi, no use. Wala na, as in nothing. No? You can get nothing out of it. So ibig sabihin, ang buhay kung nais na natin, sumunod kay Kristo, ang buhay na ito ay wala nang makukuha. Kundi yung desire natin na sumunod na lang kay Kristo. Itakwil ang kanyang sarili. Pansarili mga iniisip. Kasi hindi maganda. No? Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Yung sigurista baga. No? So I don't care kung nakatapak ko ng tao for as long as I maligtas ako lang sa sarili ko. Di bali nang kakapit ako sa patalim, di bali nang nasa bingit ako ng alanganin, kahit sa balag ako ng alanganin, basta kakapit ako sa patalim, fine with me. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Kailangan itakwil daw natin. Dahil ang naghahanap na magligtas ng kanyang buhay, mawawala ito. Kung ang ating buhay ay nakasentro lang sa atin at hindi sa Panginoon at sa pagganap ng mga inuutos ng Panginoon sa atin, mawawala ito. Mawawala ito. You know why? Because ang lahat ng ating gagawin na pansarili ay makasalanan. Selfishness, greediness, covetousness. All about me. None of these things are from God. Are of God in me. Walang bagay na gagawin ako para sa Panginoon because this is me. Yes, I know that there is God. Alam ko na may Diyos, pero wala eh. I can't spare God even a single moment of my life. Mahalaga ang araw ko na to dahil day off ko. Or weekends, family day. Okay, go with your family. In the end, you will not go with the Lord. Mas maganda kung you are going with the Lord, you are resting in the Lord, in the presence of the Lord. On Sundays, you are resting and then you are at the same time consecrating yourself. As God does it. Di ba? When God rested from all that He worked, from all of His works, on the seventh day, God rested and made it holy. Di ba? So, kanino tayo gagaya? Kanino tayo susunod? Sino ang ating gagawing halimbawa? Ang Diyos o ang sarili natin? Ang disposisyon natin? O ang halimbawa ng Diyos? You might have, no? Or you may have some of the good things in this world, even without having God in your life, because God has a blessing, general blessings for all. Ang general blessing ng Panginoon para sa mga masasama at saka mga Kristiyano matuwid, hangin, ulan, pagkain, kalakasan. That is the general blessing for everyone. Pero yung specific na blessing ng Panginoon para sa mga niligtas niya is found in the presence of the Lord. Amen? Anong sinabi ng Panginoon Jesus? Seek, but seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So none of the godly things, none of the good things
that God has in store for His people can ever be received by somebody who is not in the presence of the Lord, but those who are in the presence of the Lord. So are you ready to receive the blessing of the Lord today? The blessing of the Lord comes from His Word. Amen? Do you believe that? Ang blessing ay nasa salita ng Diyos. It's in the instruction of the Lord. We can only be guided. We can only live our lives if we are accorded with the guidance from God's Word. Ang naghahangan na baligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Now, what kind of life did Jesus talk about? This is the life eternal. Ito ay buhay na walang hanggan. Ito ay buhay na kasiyasiya. Ito ay buhay na abundant. No? So, saan natin makukuha ito? Sa Panginoong Jesucristo. Try to be serious with the Lord in just about 2 or 3 months. Seriously. And you will experience. And with that 3 months of experience of God's goodness, it will go on and on and on and on. No? Nakakatakam ang presensya ng Panginoon. Nakakaiksay ang presensya ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon. Are you not excited? Kung sa pagkain hindi ba kayo natatakam sa presensya o sa salita o sa pangako ng Panginoon. Magkakamit ng buhay na hindi natin ninanais, kundi buhay ninanais ng Panginoon sa atin. Kasi ang buhay na nais natin, out of selfishness, out of greediness, mawawala sa atin yan. Paano mawawala sa atin? Well, simply, pwedeng buhay tayo, pero hindi naman tayo naglilingkod sa Panginoon. So useless ang buhay natin kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. It is just like saying na ngayon ay araw ng Panginoon, araw para sa Panginoon, pero useless dahil hindi natin ginamit. Ang araw ng linggo para sa Panginoon is as important or even more important than our time, than our days from Monday up to Friday in our work places. And together with our family. Kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, wala yan. Yes. Ang daming mga madadaanan natin. Ang sinabi ng, sasabihin ng Panginoon mamaya, ng salita niya. Watch your ita. Ito yung sinabi yan. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao na makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit, mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? This is the word of the Lord. Diba? Daming mga tao na mayaman, nakahiga sa pera, walang kapayapaan. Puno ng karamdaman. Puno ng kabalisahan. Puno ng problema. Pero yung tao na parang katulad ni Adan, wala namang pera noon. Pero he had everything provided by the Lord. And not only that, the presence of the Lord really satisfies our soul. That's why we sing the song, Shepherd of my soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Pinagkakatiwala ba natin ang buhay natin sa Panginoon? Hallelujah. Kailangan natin ipagkatiwala. What shall it profit a man if you will have, you will gain, you will own everything or all things in the world, yet you do not even have a single space in the presence of God. So what? Which of this life would you choose? Now I'd like to believe, as our word, as our scripture says, na ang mananampalataya kay Kristo, una,
ay kailangan magkaroon ng stricter adherence to His Word. Stricter. Magkaroon tayo dapat ng stricter. Alam niyo yung stricter, tinignan ko sa dictionary, ang sabi ay firm. Firm. Matibay. O sa ibang pagkakasabi ng stricter or firm, matibay, ay iisa lamang ang kanyang subscription. Katulad ng sinasabi ko noon, example ko, na this time, yung Bible study leader ko, may kuya siya. Ang kuya niya ay binata, bachelor. At nag-subscribe siya ng Reader's Digest. So monthly dumadating sa kanya ang Reader's Digest. Nag-subscribe, nag-fill up siya, tapos nung araw kasi, mail pa yun, postal. No? So every month ay dumadating sa kanya ang bagong issue ng Reader's Digest. Kahit saan na siya, mawala siya sa bahay, aalis man siya, basta dadating sa bahay nila ang Reader's Digest. Kung tayo nagsasubscribe sa salita ng Panginoon, whether we like it or not, whether we are at home, we are at in our workplaces, wherever we are, the Word of God will come to us because we are God's subscribers. Diba? And the Lord is the provider, supplier. Parang katulad sa panahon natin ngayon sa Facebook, digital creator, kung o yung YouTuber, kapag ikaw nag-subscribe sa isang YouTube, pinindot mo yung notification bell at nag-subscribe ka, yung YouTuber na yun, lahat ng mga contents niya ay papasok sa dadating sa iyo. Hindi mo mapipigilan unless, I don't know kung pwede ka mag-unsubscribe. Yes, pwede. So it's just like, we are just like that. Kung tayo subscriber ng Panginoon, everything that God plans, everything that has happened in that heavenly realms, God updates us. Amen? Gusto po natin i-update tayo ng Panginoon? Stricter adherence. So stricter, from the word strict. Single-mindedness of being a subscriber of the Lord Jesus Christ, of God's Word. So that everything that God posts, so that God, everything that speaks, so that God, everything that God, yung content ng Panginoon, dadatnan ka. At pag dumating sa iyo, you cannot resist. If you're indeed a subscriber of God's Word and of God, the presence of the Lord will really manifest in your life. Amen. Magmamanifest yan. Magpapahayag yan. So let God be the content creator of your life, of our life. Ang content ng buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. If we are not with the Lord, then the content of our life is baseless, useless, nothing. Di ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Itakwil ang kanyang pansariling o makasariling pagnanasa. O mga desisyon sa buhay ng makasarili. Yung God is out of picture. No? Yung wala sa plano natin. O kung meron, yes, I know that there's God. And that's just it. Diba? Pero yung daw ng mga pag-iisip, yung daw na pamuhay, itakwil daw natin. Walang halaga yan. Walang silbi yan. Diba? Ano pa? Yung paggawa ng mga hindi tama.
at hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Itakwil natin yun. Pamumuhay na makasarili. Tapos, ang natitira sa atin ngayon ay ang cross natin. We have so many crosses. Or crosses na lang. Kasi English, no? Sa Tagalog kasi cruz. Tama ba? Yes. We have so many troubles in this life. Sabi ni Jesus John chapter 16, verse 33, I tell you that in this world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. So meaning to say, you will always have a tribulation. As bunga ng ating kasalanan, we cannot take that away. Kasi mga ano na lang yun, mga consequences na lang yun. But God will give us His sufficient grace. Sufficient. Kasi sagana ang kanyang biyaya, ang kanyang habag, ang kanyang tulong upang malagpasan natin ito. Amen. So, whatever you are facing right now, whatever we are going through right now, malalagpasan din natin. Are we suffering from anxiety? Are we suffering from the loss of work? Are we suffering from having no money at all or something, etc.? Malalagpasan natin yun because God's grace is sufficient. Tutulungan na tayo. All we have to do is pasanin lang natin. Yes, Lord, I acknowledge that these are my burdens. Ito yung sitwasyon ko, but you will not abandon me. You will not leave me behind. Hindi mo ako iiwanan. Tutulungan mo kung pasanin ko ito. Ang unang nagpasa ng mga kabigatan natin ay ang Panginoon Kristo. So yung mga pinapasa natin ay hindi na kasing bigat ng pinasa ng Panginoon Kristo. Kaya lang makakaramdam na rin tayo ng kabigatan. Pero ang sabi, pasanin natin. Okay lang yun. Pasanin natin. No? Pasanin natin ang ating mga kabigatan sa buhay, yung mga pagsubok. Well, gas-gas na ang salitang pagsubok, ano? Kasi kahit ang mga unbelievers ginagamit ito, walang pagsubok actually sa kanila. Hindi sila sinusubok. Ang mga believers, hindi sila sinusubok. Natural yun sa kanila dahil makasalanan sila. Tayo, niligtas na tayo ng Panginoon. Pinakawalan na tayo ng Panginoon, pinalaya na tayo ng Panginoon sa mga pagsubok. Kung bakit meron tayong mga kabigatan, that is because part ng ating ng sanctification. Yung proseso ng ating pagkaligtas ay hanggang sa matapos ang panahon na ito. Kung kailan hindi natin alam. Kaya lang kailangan nating pasanin. Pero hindi na nga kasing bigat ng katulad ng sanlibutan. Huwag na tayo kumuha ng mga yoke or pamatok na ating ipatong sa ating batok upang tayo'y mabibigatan ng mga ito. Ang mga kabigatan na ito ay kusang dumarating sa atin dahil they are haunting us. Sinusundan, sinusubaybayan pa rin tayo. Dahil ayaw ng kaaway, ayaw ng Satanas na maging malaya tayo. But, okay lang. Yes, Lord, okay lang. We are not battling or waging war against flesh and blood. And in fact, the Word of God says, the battle is the Lord's. And He won't fail. Amen? Yung mga pasan-pasan natin ng mga battle sa buhay natin, it is not ours, it is not our obligation to fight them. We just have to acknowledge that they are present. Na nandyan sila. Pero huwag tayong paapekto. Para kumbaga, ang dami kong narinig na mga negatibo, pero lampas lang sa kabilang tenga. Now, it's not just simply like that. But it is how simple it is. I mean, hindi lang ganun siya kadali para sa mga tao na inaako ang pagpasan ng cross na walang tulong ng Panginoon.
Pero ganun lang siya kadali dahil utos ng Panginoon, pasanin nyo. May pangako ng Panginoon, pasanin nyo ang cross ninyo. Kasi may provision pa, I will help you. I will not leave you. I will never forsake you. And I will not leave you unfounded. I will not leave you unhelped. Hindi ko kayo iiwanan na walang tulong na nagmumula sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. Sumunod sa Panginoong Hesus, pagkatapos ay takwil ang makasariling pagnanasa, ang mga kabigatan, ipagkatiwala sa Kanya, sunod tayo kay Kristo. Yes, Lord, I know that I have sickness. I've been diabetic since 2006. Di ba? But this does not hamper me. Hindi ito makakasira ng aking diskarte, ng aking disposition, ng aking desisyon sa pagsunod sa iyo. Sa aking, pagtalaga ng buhay ko sa iyo. No? Susunod sa Panginoong Hesus, hindi susuway at hindi din magmamalabis. Di ba? Kaya ko na, Lord, to. Kaya ko na. Yes, susunod ako, pero kaya ko. Sige, go ahead. Sabi ng Panginoon, sabi ng sa tao, Lord, I want to follow you wherever you go. Sabi ni Jesus, sige, kung kaya mo, foxes have holes, birds of nests, but the Son of Man has no place to lay his head. So go on your own. It's just like saying, Jesus is like saying, you should have waited for me to tell you, to invite you to come with me. It's not in your term that you will follow or serve me, but it is on my account, on my term. It is not supposed to be your decision. It is supposed to be my order to you. Because we can take hold of the Word of God. Pero kung sarili lang natin, wala namang nag-hold, wala namang nag-check and balance sa atin, so okay lang. We can just ignore what we have said. But if someone in authority over us is telling us what we should be doing, things that are right in the eyes of the Lord, we will always be conscious. Alam natin na somebody is telling us, has commanded us to do what we should be doing. And if I fail to do it, if I fail what God has told me to do, I will be held accountable. Ako ay mananalo. Samantalang, wala akong pananagutan kung ako lang, ang sarili ko lang sinusunod ko. Wala akong pananagutan kahit kanino. Yes, yan yung sinabi ni Jesus actually. Foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Go, come at your own risk. Di ba? So, be sure that if you are serving the Lord, you heard God tell you to serve Him. Be sure that you heard God tell you, follow me. Be sure, siguraduhin natin. Kasi kung sarili natin na naririnig natin, wala tayong magiging pananagutan sa kahit na kanino, kundi sa sarili natin. Okay, ako naman na may gawa, di ako rin na bahala. Ganun. You are with the Lord, but ikaw bahala sa sarili mo. Samantala kung ikaw ay talagang invited by the Lord to come with Him, serve Him, and merong problema sa buhay mo, the Lord will help you. Because cargo ka niya. Hello? Diba? Kami mga cargo namin kayo, kami mga tatay, mga nanay, kayo mga anak, cargo namin kayo. Because we pray that the Lord will give you to us, to our care. And we can in no way abandon you. Diba? We will be held accountable. Mananagot kami sa batas, sa lupa, for abandoning you. More so, mananagot kami sa Panginoon na sumagot ng aming panalangin. The Lord give us children to take care as the fruit of our love with my wife, with our wives. Diba? Now,
Kung tayo nga naman ay tinawag ng Panginoon, tayo ng Panginoon. Kaya kung sumasampalataya tayo sa Panginoon, itakwil natin ang pansarili nating mga pagnanasa, pasanin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Ito ang kondisyon sa mga nais na sumunod kay Kristo. Pangalawa, ang mananampalataya kay Kristo ay kailangan magkaroon ng decisive will to follow Him. Dapat resilient tayo. Dapat decisive tayo. Yung bang decisive? Ha? Wala akong magagawa kung wala ang Panginoon. As the Lord says sa ating binasa kanina, as John chapter 15, apart from me, you can do nothing. Diba? So we have to have a decisive will to follow Him. Parang katulad lang din yun sa mga politiko. Nangako ng sa panahon ng pangampanya, iboto rin ako dahil gagawin ko ito, gagawin ko ito, gagawin ko ito. May nagtanong, paano mo gagawin ang mga bagay na sinasabi mo? Dapat may political will ako. Ay, paano magkakaroon ng political will? Wala kang alam sa politika. Paano ka magkakaroon ng decisive will to follow the Lord? Hindi ka nga tinawag ng Panginoon at hindi ka kilala ng Panginoon. Hindi mo nga naranasan ang kalooban, ang kabutihan ng Panginoon. Hindi mo nga siya tinanggap sa buhay mo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Hindi ka nga nagbabasa ng Biblia. How can you make a decisive will to follow the Lord? Ay, kailangan ko talaga. Di ba? Again, to give you an example, sa first pastorate ko, sa barangay, ang simbahan namin dito, ang mga miyembro namin ay sa Tansol, ang miyembro namin ay Los Baños, ang miyembro namin ay galing sa Binyan. At alam mo kung ano ang ginagawa nila? Alas 8 ang pananabahan namin, Sunday School, 8 to 9, ay alam ni Sister Julieta sa Layog, sa Mimi, sa Labani, sa aming barangay. Nakarating siya doon. At ang mga miyembro naglalakad lang, barefooted pa. Sa mga putikan. Kung may kalabaw, okay. Pero gaano ka ba kabilis ang kalabaw? So maglalakbay sila from 5 to 7:30 sa church. Wala namang sasakyan na marami doon. Yes, may kalsada, may jeep. Pero may oras. At dadalawa ang sasakyan, ang jeep doon na bumibiyahe. Galing sa bayan, papunta sa barangay namin. At sa mga karating ng mga barangay pa. So just imagine, kung indecisive ang kanilang will, ang kanilang ano ba sa Tagalog yung will? Kalooban, pagnanais, o yes. Diba? Hindi sila magkakasunod sa Panginoon. Pwede sila magdahilan, ang layo naman ng simbahan namin. Ang daming putik, ang daming mga damo, ang daming hamog, mababasa ka. Pagdating nila sa church, alam niyo, basta ang kanyang mga pantalon ng hamog sa damo. Dahil 5 in the morning, naglalakad na sila. At kung minsan pagdating ng tag-ani, bit-bit pa nila ang kanilang tithes. At alam niyo kung ano ang tithes nila? Kung hindi baboy, palay, mais, mga gulay. Bit-bit nila yun, ha? Bit-bit nila yun. Kung hindi nga naman decisive, kung wala nga naman talaga sa puso nila, they cannot do that. I lasted for almost a year doon sa church, sa barangay namin. Di ba? Ngayon napaka-convenient ng ating panahon. Meron tayong mga sasakyan, meron tayong mga cellphone, meron tayong everything. Everything has been provided. So everything that we need to do, kailangan lang natin gagawin decisive. Hindi lang yung now you
Now you decide, now you know. Para bang kumbaga, okay lang ba na magsimba ko sa Panginoon ngayon o hindi? Ay, hindi na lang. I don't feel good. Wala akong conviction, wala akong ano. Okay, that's you. But God has told you already. Whatever your situation is, the Lord has told you to worship Him, and yet you refuse to worship the Lord. So you're not decisively following the Lord. Yung will natin, kailangan ang ating isipan, matrain ito to decide what is godly. Ang decisive will to follow the Lord, ang taong mananampalataya na may decisive will to follow the Lord, handang mag-alay ng buhay para kay Kristo. Yan ang sinabi ng Mark chapter 10, verses 17 to 26. 10, 17 to 26. So tulad ng lalaking mayaman. Sabi niya, paano Lord maligtas? Sabi ng Panginoon, sige, mayaman ka naman. Ibenta mo ang iyong ari-arian. At ang pinagbintahan mo, ipamigay mo sa mga pulubi. Pagkatapos sumunod ka sa akin. Hindi makasagot ang mayaman na binata. That's most of people in our time, even before. Di ba? Ang hirap talaga na magbenta, magbarter sa Panginoon. Lord, ito yung kasalanan ko, ito yung aking kahinaan. Mahina ako sa ganito. Ipagkatiwala ko dahil gusto ko mas sumunod siya. Mabigat kasi ito, Panginoon, sa akin. Come unto me, sabi ni Jesus sa Matthew. Yung may mga pasanin, yung may mga krus na bitbitin, mabigat na yun. Come unto me. Di ba? I will give you rest. Bigyan ko kayo ng kahinaan. Ang pamatok na dadalhin pa sa ninyo, yung akin kasi madali. Yung mga utos ko, yung mga salita ko, you just have to decide, you just have to say, Lord, I will follow you, I will worship you, I will serve you, and the Lord will find ways. Not just the video will find ways, but the Lord God Almighty will find you ways. Regardless or despite all. You see? Ang hirap ng maraming bagahe sa buhay na parang, Lord, parang ayoko ibigay ito. Diba? Ayoko ibigay ang aking bisyo. Ayoko ibigay ang aking kahinaan. Ayoko ibigay kasi gustong-gusto ko ito, Panginoon. Sabi ng Panginoon, ibinta mo yan. At di ba ang pinagbilhan mo niya, ibigay mo sa mga mahihirap. Now, it was just a parable. But what Jesus was telling ay yung mga kabigatan mo, yung mga hindi na akala mong yaman mo sa buhay mo, na hindi mo kaya bitawan. Bitawan mo na. Hindi ka makakasunod sa akin kung hindi mo bibitawan yan. Diba? Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Dahil sabi niya, ginawa ko, Lord, nag-tithes na ako, nag-worship na ako, blah, 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 and everything. Pero sabi ni Jesus, may isang bagay ka pa. Benta mo ang iyong ari-arian. Bigay mo sa mahihirap ang pinagbilan. Umikot kami at sumunod ka sa akin. Diba? Ano yung isang bagay na sinabi ni Jesus sa verse 21? Magiliw. Wow! Napaka-simple ng kanyang sagot, pero napakalaman. Hindi siya insulting. Hindi siya embarrassing. Hindi siya emotionally disturbing. Hindi. Simply. He said, he turned to the man and said, yet you, everything, if you have done all these things, Lord, ang laki, kalahati, or almost the whole building, church building, ay donation ko.
Panginoon, nagawa ang mga bagay na ito because I gave, I donated. And aside from my donation, Lord, nag-tithes pa ako, nag-first fruits pa ako, nag-sacrificial offering pa ako. Kaya Lord, talagang ginamit ko ng kapangyarihan ko para makahikayat ng iba. But one thing said, the Lord said, you still have one thing you did not do. Surrender yourself to me if you want to follow me. Have we surrendered everything in us? What is that one single thing na hindi pa natin naisuko sa Panginoon? I hope the Lord will speak to us today. Ito yun, ang taong mananampalataya na mayroong decisive will to follow the Lord, masidhi ang pagnanais na mananatiling buhay sa piling ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, Lord, I want to live with you. Nais kong mamuhay sa inyong Panginoon. So, kailangan masidhi. I will desire nothing but you. I will pray to no one but to you. I will listen to no one but from you or from you, yes. I will listen to you and to your word. May malalim na pagkaunawa sa pagsunod sa Panginoon Kristo. See, may malalim na pagkaunawa. And that's why people are just dwindling dahil mababaw ang kanilang pagkakaunawa sa pagsunod kay Kristo. Nagbasa lang sila ng Biblia, sumunod na sila kay Kristo without even applying the Word of God, without even thinking, without even conceptualizing or internalizing or understanding what God has been telling in the written logos dito sa Biblia. Ano bang sinabi ng Biblia? Alam nyo, when I was younger, dahil religyoso ang aming pamilya, I used to collect Bibles of different versions. May Bisaya, may Tagalog, may English, may Malay, maliit. Pero when I read the Bible, I can't understand why. I don't know why. There must be something in it that I don't know. And it is a miracle. God, miraculous God. The miracle is here. The miracle of life is here. Nandito. Wala sa libro ng Ingles, wala sa libro ng... Pag binasa ko ang libro ko, ang notebook ko, nag-discuss ng teacher, maintindihan ko siya. Kung minsan nga nag-memorize ako, nagkakabisa ako ng para sa English, na sa mga subject na sa exams, hindi ko na kinakabisa word for word, bigla lang lumalabas ng mga word for word na mga kinakabisa ko because iniintindi ko yung aking inaaral. Kaya mga kapatid, you can only be decisive in following the Word of God if you have internalized what the Word of God has said. Another example, yung mga artista. Ang gagaling nila, may mga best actress, best actor, supporting, blah, blah, blah. Di ba? Ganyan. Bakit? Sa kanilang pagganap ay hindi lumilitaw yung sila pa rin, kundi yung character na kanilang pinuportray. And how do they do that? In-internalize nila yun. Iniisip nila na yung character na kanilang piniplay, sila yun. Like for example, me, Albert Loyola, aking character, let's say sa stage play, Rakim. Ako ay, yes, I was once a stage theater actor way back in high school and a few times in college. Di ba? So, yung lines na minimorize namin, we internalize it. We internalize it. At pinapalabas namin yun sa iba't ibang lugar.
So, hindi na kami ang nakikita, kundi yung character na meron ako. Ay, ang role ko, as Rakim, Muslim history kasi po ito. Ang role ko, ay magta-tridor ako sa kapwa ko Muslim. Dahil ako inofera ng mga foreigners na bilhin ang lupain sa Mindanao at matibay ang chieftains ng Muslim sa Mindanao. Ako na mahina, madala ng pera, kunyari matapang, tinawag ko secretly ng mga dayuhan. Inofera ako ng pera. Kaya, nung dumating ang mga dayuhan sa Mindanao, ay kasama ko sa pagrarally na ayaw namin ibenta ang lupain namin. Nung ma-offer ako secretly, tinawag ako ng mga hadayuhan, in-offer ako ng malaki. Lumabas ako ngayon, ako lang spokesman ng mga chieftains. So ako na ang nagmamouthpiece sa kanila. Kasi ako ay effective dahil ako ay may personality sa mga tribu namin. So kinukumbinsi ko na sila, ibenta nyo na, magkakapera kayo walang pera, buong buhay ninyo, kung ibibenta nyo lahat ng pera ninyo, ang lupain ninyo, magkakapera, magkakaroon kayo ng magandang buhay. Sabi ng mga tutol, Rakim, huwag mong iisuko yan. Baguhin mo ang decision mo. Ay siyempre, hindi ko rin ipagpapalit ang malaking perang halaga na aking nakuha. So kailangan kumbinsin ko sila. Ganon sa Panginoon, yung masidhi na pagnanais. Yes, it's as if you are in heaven. But, huwag naman yung okay na, hyper-spiritual ako. No. Kailangan lang internalize at unawain ang salita ng Panginoon. May malalim na pagkaunawa at pagsunod sa Panginoon sa Kristo. May malalim na ugnayan sa Panginoon sa Kristo. Ang malalim na ugnayan sa Panginoon sa Kristo ay nakaugat ito sa pagkaunawa mo kung sino siya sa buhay mo. Amen? May malalim na ugnayan sa Panginoon sa Kristo. Malalim ba ang ugnayan ninyo ng asawa mo sa iyo? Bakit kayo nag-aaway? Ay part na ng indifferences natin eh. Bakit hindi kayo magkasundo mag-asawa? Hindi naman tayo pareho eh. Kaya lang naman tayo nagkakasundo dahil we love each other, we understand each other, pero we are still different two persons. Di ba? May kanya-kanya tayong mga pananaw sa buhay, pero because of love, magkakaunawaan pa rin tayo sa bandang roon. Dahil malalim ang pagkakilala natin sa ating mga spouses. Ang taong kilala kung sino at ano ang magagawa ng Panginoon sa Kristo, lamang ang makakagawa nito. May masidhi na pagnanais na manatili sa Panginoon, may malalim na pagkaunawa sa pagsunod sa Panginoon sa Kristo, at may malalim na ugnayan sa Kanya. Yan ay dahil sa bininta niya ang kanyang ari-arian at sumunod siya kay Kristo. Yung mga junk yun, actually, ang gusto ng Panginoon ibenta sa iyo, ibenta natin. Dahil meron tayong decisive will to follow the Lord. Pangatlo, ang mananampalataya kay Kristo ay kailangan para sa Kanya, life in Jesus is more important than the life in the world. Yes, namumuhay ako dito para mabuhay. Nagtatrabaho ko dito sa mundo ito para mabuhay. Ang pamilya ko, ako. Yes, nagpapakahirap ako para talaga hindi ako magkasala sa batas at hindi ko mapakain ang aking pamilya ng galing sa hindi magandang pamamaraan. So, at the same time, naiintindihan ko na kung mahalaga magkaroon ng trabaho para mabuhay ang buong pamilya ko, mahalaga din na kailangan ko manatili kay Kristo dahil ang buhay kay Kristo ay mas mahalaga kaysa lifestyle
o pamumuhay sa mundo. What shall it profit a man if he gains the whole world, yet mawawala naman ang kanyang buhay? Walang silbi ang lahat. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan lang niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Di ba? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Ano nga ba? Kapalit ng ating buhay. Ano magagawa natin? Ano mapapala natin? Ano maibibigay natin sa Panginoon? Time, effort, tithes, offering, simple things. Diba? How many times tayo naglo-load sa cellphone natin sa isang araw o sa isang linggo, isang buwan? How much do we spend? And not only that, hindi lang load, how much do we pay for our internet bill? And how much of our income do we give to the Lord? How much time do we commit to come to worship the Lord than to go around the whole country spending our money, spending so much of our time, and so much of our effort, and so much of our earnings than coming to the Lord in just 2 hours for 1 week on Sunday to worship the Lord? How much of those many things that we have received from God do we give God? Hello? Diba? In this world, sabi na nga, in this world, we have meaningless life without Christ. Kaya nga sabi ni King Solomon, meaningless. I am just chasing after the wind. Mayaman na siya. He can do everything. He can go anywhere he wants. Pero sabi niya, natikman niya ang lahat. Pero walang saysay ang lahat. Naging dahilan pa upang siya magkasala sa Panginoon. Dahil sa kanyang kayamanan. Dito sa mundong ito, tandaan natin, if Christ is without in us, is not with us, meaningless, walang saysay. In Ephesians 1:17, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. You may know Him better. Bakit? Kung malaman natin kung sino si Kristo, ano meron kay Kristo? Buhay na walang hanggan ang meron sa Kanya. The Holy Spirit is the Spirit of wisdom, and that without Him, we will live our lives of absolute foolishness. Absolute. Hindi siya half-half. Sure foolishness ang buhay natin. Hindi lang meaningless life. Wasted life without God. Meaningless na nga, wasted pa. Walang saysay, basura pa ang ating buhay. Di ba? Basura lang tayo sa mundo ito. Nakita niyo yung mga basura? Ano ang ginagawa sa mga basura? Winawalis at saka sinusuro. Ganun ang mangyayari sa atin. Kung hindi tayo nakakakilala kay Kristo. Kung hindi tayo nakikipag-isa kay Kristo. Kung hindi natin pinapahalagahan ang buhay na walang hanggan na in-offer ng Panginoon sa Kristo sa atin. Di ba? Wasted. Ano pa? Without use. Misused pa. Abuse. Hindi natin alam na na-abuso na natin ang ating mga sarili. Di ba? Hindi natin alam ninyo na na-abuso na natin ang mga sarili. Sino ang nakakaalam na na-abuso niya na ang sarili niya? Ako alam ko. Kaya na nagkakasakit. Sino nakakaalam? Yes. Maraming salamat. At least meron. Having not come to the Lord Jesus Christ is one way of abusing your life.
using our lives to the foolishness of this world. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth. Ibig sabihin from the independence. Nung tayo'y independent from the Lord, wala sa piling ng Diyos, ano daw tayo? Separated from Christ, alienated. Remember that, ano tayo? Strangers to the covenants of promise. Strangers. Estranghero tayo sa salita ng Diyos, sa pangako ng Panginoon. Hindi tayo, aliens tayo. We know nothing about the promise of God and the plans of God in our lives. Do we know God's plan in our lives? Do we know the promise of God in our lives? Well, we don't know yet before, nung tayo aliens pa. Ano ba yung aliens? We are people from the outer space, from the other spaces, from the other planets. Now we don't belong to Christ. Now that we belong to Christ, our life means a lot. Ang mananampalataya kay Kristo ay ano ba? Merong useful na buhay. Tapos na ang meaningless, ang waste na life, tapos na yon. Meron na tayong dapat buhay na useful. In 1 John 1:3, we proclaim to you that we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. Sabi ni John, may have fellowship with us as we have fellowship with Christ. That's what he was saying. And our fellowship is with the Father and with His Son, the Lord Jesus Christ. So I hope that you and I are fellowshipping together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We are coming together. Tayo ay narito sa ngalan ng Panginoon. We don't come on my name, in my name, because who am I? Who is who? Without Christ. So we came because of Christ. We are knit together. We are connected to, intertwined together. We fellowship with one another because of Christ. Amen. Had it not for Christ, tutuloy ka. Hindi tayo makakarating dito kung hindi dahil kay Kristo. Amen? And I wouldn't surely be here, standing before you, if it's not for Christ. And it's in the same way that you could not have come, had it not for Christ, kung hindi dahil kay Kristo. Amen? So, useful life dapat, ang meron na mananampalataya, tapos na ang wasted life, tapos na ang meaningless life. Pangalawa, progressive life. Useful na, kapaki-pakinabang na nabuhay, progresibo pa. Di ba? Progresibo, ibig sabihin, paangat ng paangat. Paangat ng paangat. Ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paangat ng paangat. Yan, progresibo. Dapat hindi pababa ng pababa. Paangat ng paangat. Progresibo. Productive. Iba yung progresibo sa productive. Ha? Fruitful, ibig sabihin. Mabunga. May pakinabang. Ang buhay Kristiyano natin. Ha? Kasi nanatili tayo kay Kristo. Sumunod tayo sa Kanya. Nanatili tayo sa salita niya. Abundant life. John 10, verse 10b, second sentence. I have come that they may have abundant life. While we are here on earth, tama na tayo ay dito sa mundo ito, we can have abundant life. The presence of the Lord Jesus Christ makes us abundant. How? The Lord will tell you what to do in order to provide you with your needs. And the Lord Jesus Christ will heal you so that you will not, your sickness will not, diba? Lalago. Control, or better yet,
gagaling ka. O kung hindi man, ay di, doon na tayo sa proseso na graduate na tayo sa mundo ito, okay na yan. Okay lang. That's why, ang Kristiyan ay hindi natatakot. I mean, hindi rin naman natin sinusubukan mamatay, kasi kasalanan naman pagkamatay. Pero, death seems to me like a parang graduation na. I have finished the race, sabi ni Pablo. I'm poured out like a drink offering, and my time is coming. I am drawing nearer. Ako ay papalapit na sa aking graduation day. And the Lord anytime will fetch me. Susunduin ako ng Panginoon. That's just fine. That's just fine. Pero habang tayo ay may mga kailangan pang gagawin, maranasan pa natin ang abundant life, ipagpapatuloy na natin ito sa langit. At ang mananampalataya ay may buhay na na kay Kristo. A life that is founded and dedicated to no other but to Christ. In 1 Corinthians 3:11, for no one can lay a foundation other than the one already laid. Sino ba ang nilay? Si Jesus. He is the cornerstone. He is the foundation of our life. And if our life is in Christ, we are founded. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa isang parable, may isang tao na nagtayo ng building sa buhanginan. Dumating si Bagyo, dumating si Baha, naanod siya. Kasi walang foundation. Mahuna. Mahina ang pundasyon. Buhangin lang yun. Pero there was a man whose house was built on the rock. And when the typhoon blew that house, it did not even shake. Hindi siya na-shake. You know why? Because that house was built on the rock. And that rock is Jesus. If we are founded on that solid rock na ang Panginoon sa Kristo, we will not be beaten. Hindi tayo kayang arukin. Hindi tayo kayang tumbahin na mga pagsubok. Marami ang nakakaalam patungkol sa pagparito ng Panginoon sa Kristo. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam, tumanggap at nanampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawang pagliligtas nung tayo makasalanan pa. At marami pa ang makasalanan na dapat makaalam ng kahalagahan ng pagparito ng Panginoon sa Kristo. Kung kaya ang mga mananampalataya kay Kristo, kailangan magkaroon ng stricter adherence to His Word, pagsunod na matibay, fear na pagsunod, magkaroon ng decisive will to follow the Lord. Decisive. Whatever it takes, whatever happens, I will follow the Lord. Sabi ng pinsan ko, bagong Kristiyano pa lang siya noon. Ang daming anak ng pinsan ko eh. Isa lang ang babae na anak, puro lalaki na. Puro lalaki. Work-related ang kanyang pag-alis papunta ng Maynila. Ang anak niya ay nagkasakit. Nagkaroon ng parang tatae. Sorry for those who are eating. Sabi ng asawa niya, ano gagawin mo? Aalis ka pa ba? Ay may sakit ang anak mo. Sabi niya, let's pray that the Lord will heal our child. Let's believe that the Lord will heal. This is not a pride, but I would acknowledge na hindi ako doktor para magpagaling. I can only pray. I can only trust God. Kung hindi ko susundin ang utos ng aking boss ang pumunta sa Maynila, baka ako ay kukulangin ng sweldo, kukulangin ng income. Siyempre may per diem yun, travel allowance, at
magkataon, ay promotion pa niya at may promotional increase. Maintindihan ng boss niya na hindi siya makakatuloy dahil may sakit ang anak niya. Ano ba mahalaga ang anak? Buhay ng anak niya o ang trabaho? Pero sabi niya, I can only pray. But Lord, I can trust in my family. Malis na siya. Gumaling ang anak niya, na-promote siya sa trabaho, na-permanente siya sa trabaho, and he is enjoying the presence of the abundant life in the Lord. Isa siya sa mga supporter ng church at pastor nila sa church. You see? So, maintindihan ng Panginoon na valid ang reason mo, pero hindi valid. You know why? Hindi kalooban niya yung gagawin mo. Ipapalit mo sa gagawin mo sa kanya. Maintindihan ba? Valid pero hindi valid. Kasi sabi ni Jesus, sa mayaman, benta mo ang inyong mga junk na dyan, ng mga ari-arian. Benta mo, sumunod ka sa akin. Mga junk na yan sa akin. Kaya mga kapatid, kung tayo ay mga mananampalataya kay Kristo, kailangan natin maintindihan, magkaroon ng malalim na understanding that life in Jesus is more important than the lifestyle in the world. Amen. Tandaan po natin, kung tayo ay mananampalataya kay Kristo, we have to have a stricter adherence to the Word of God. Pagsubaybay, pagsunod. Hindi natin kailangang baliin ang salita ng Diyos. Hindi natin pangangatwiran ang salita ng Diyos. Hindi natin kailangan takpan ang salita ng Diyos o i-justify ang kalooban ng Panginoon. But stricter adhere to the Word of God. And then, decisively, with your will, to follow the Lord. Strong will. Decisive will. And then, meron tayong dapat matindi, matibay at malalim na pagkaunawa na ang buhay kay Kristo ay mas mahalaga pa sa buhay na hanggang dito lang sa mundo. Amang banal, nagpapasalamat po kami ngayong umaga sa mga salita niyo. Mahamon nawa kami na sumampalataya palalo sa inyo. Magtiwala palalo sa inyo. Ipagkaloob namin ang buhay namin sa inyo, Panginoon. Ano man ang aming mga kinakaharap, Panginoon, sa sandali ito. Lord, life is more important. Life in you is more important than anything else. Kahit na yung mga pasan-pasan namin ng mga kabigat at problema, pagsubok, kung ano pa man, Panginoon, sa buhay nito. Ang dalangin ko, Diyos, ng kongregasyon ito at ang mga kapatid namin na wala ngayon, I pray that you will bless them. Ibangon mo sila sa maligang karamdaman, palakasin mo ang kanilang katawan, at patuloy mo, Panginoon, tanggalin ang mga hadlang. At ang lahat ng mangyari dito, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang mga aral na mga na binigay mo sa amin ngayong umaga, ito naman ay magbigay sa amin ng hamon to move forward, to go forward, to follow you, and to, Lord, remain in you. Hallelujah. I'd like us to stand before we close.